Nagpakita na sa publiko sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital dahil sa sakit na diverticulitis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, anong event ang dinalawan ng Pangulo? Jiggy, ito nga yung test na event doon naman sa San Juan. Yun nga yung unang pagkakataon na nagpakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos magkasakit. No? Doon sa pagpunta niya sa event ay magiliw naman siyang humarap doon nga sa mga tao na nandoon. At matatandaan natin na January 21, ay isinugod sa ospital itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa sakit na diverticulitis. January 28 nang i-anunsyo naman ng Pangulo na nakarecover na siya at back to the normal grind na nga ito. Doon naman sa event na yon, no, doon sa bago mangyari mga event na yon, over that past week, no, ay nagkakaroon naman siya ng mga event pero doon pa rin to at nagaganap sa loob lamang ng palasyo. Mabalik tayo doon sa kanyang pinuntahang pagtitipon kanina sa San Juan ay nagbiro pa ito, no, matapos niyang banggitin nga yung pangalan ni Mayor Francis Zamora. Pakinggan natin yung pahayag nito. I've got my own podium para hindi ako nahirapan. Sa unang public appearance nga ni PBBM ay binigyan niyang highlight yung over 1 trillion peso budget ng education sector ngayong 2026. Kabilang na nga riyan itong sa TESDA na online skills passport. Dito ay parang one-stop application or one-stop app para nga doon sa mga nais na magkaroon ng kanilang national certification, training at scholarship under TESDA. Pakinggan natin ito. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Gigi, para sa mga gusto nga mag-download nitong online application na ito ay maaaring i-scan yung QR code na naka-flash ngayon sa inyong screen. At matapos nga yung event na yan naman sa San Juan ay dumiretso yung Pangulo sa Pasay City para naman sa Telecommunications Summit 2026. Gigi. At Raynel, may payag ba ang Pangulo kaugnay dun sa pagbasura ng Justice Committee sa Kongreso ng impeachment laban sa kanya? Jiggy, naging masaya nga yung Pangulo dito sa naging desisyon ng House Committee on Justice dahil isa raw itong patunay na gumugulong nga yung tamang proseso rito sa ating bansa. At si Palace Press Officer Claire Castro naman ay nagsalita rin at sinabi niya na nakausap niya nga yung Pangulo na naging masaya daw yung desisyon nga nito dito naman sa naging desisyon rin ng House Committee on Justice na para bigyang desisyon na insufficient in substance yung impeachment complaints laban nga dito kay PBBM. Pakinggan natin yung pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ko masasabing vindicated. Alam niya na wala naman siyang ginawang anumang impeachable offense. So siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya. At Raynel, kaugnay ng mga usap-usapan na rigodon sa gabinete ay meron bang payag ang Malacanang dito? Jiggy, sabi ng Malacanang ay walang mangyayaring rigodon o balasahan nga dito sa anumang posisyon sa gabinete. Sinabi nila na iyan ay wala muna silang magiging komento sa ngayon pero stay intact muna ngayon, no, yung mga miyembro nga nitong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Jiggy. Yan ang ulat ni Raynel Pawid mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.